Hi, good day. Welcome sa online class natin at welcome din sa week 9 ng ating basic operating system with networking. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa IP addressing. Okay. So, pag sinabi nating IP addressing, an IP address is a 32-bit sequence of ones and zeros. And a way to identify machine on a network, a unique identifier, a unique label. Okay? So yung IP address kasi, ito yung binabasa ng network kung saan ito yung pinaka-address ng isang computer. Kumbaga ito yung address ng isang tao kung pinadalhan mo ng isang sulat. Yan yung IP address. Sa computer, ang tawag dyan is IP address or the Internet Protocol address. Okay? Yung IP address consists of a 32-bit sequence of ones and zeros. Yan. Pag kinonvert natin yan into decimal, example, yung ones and zeros na yan, this is equal to 32-bit. Okay? Kasi each segment yan ay meron siyang 4-bit. Okay, meron tayong yan. So, ma-discuss din natin yan. So, ano ba yung gamit ng IP or Internet Protocol? Used to connect to another computer and allows transfer of files and emails. Okay, so ibig sabihin, napaka-importante yung IP address na yan. Kasi ginagamit to connect, it used to connect computers, another computers. Ibig sabihin, kung wala yung IP address, walang connection yung computer. Even dynamic or static IP address. Dalawa kasi. Dynamic at saka static din IP address. And allows transfers of files and emails. So kahit na nasa LAN lang tayo, LAN or local area network or kaya pag email, siyempre pag sinabi nating email, ang tinutukoy natin dito is internet, di ba? So kahit sa internet, ay napakahalaga yung email o yung IP address na tinatawag. Kasi nga ito yung address kung saan binabasa ng network kung paano niya isi-send o kung saan niya isi-send yung information or yung data. Okay? So, yan. What is an internet protocol or what is IP? Yan. Protocol used to communicating data across a packet switch. Ano yung mga services provided by IP? Addressing, fragmentation. Yan. Yun yung dalawang services na gamit o provided by IP address or internet protocol. So yung part of IP address is a network part and local or host part. Yan. IP addresses consist of 4 sections. Each section is 8 bits long. And each section can range from 0 to 255 bit. And written, for example, 128.35.0.72. So, ibig sabihin, each section, ito yung mga section 1, 2, 3, 4. Each section consists of 8 bits long. Yan. Every section na yan. To make it 32. 8 plus 8 plus 8 plus 8. So, ibig sabihin, meron siyang 32 bits in IP address.
meron tayong classification or 5 classes of IP address. We have the A, B, C, and D and E class. Okay, class A, this is reserved for governments, and class B reserved for medium companies, class C reserved for small companies, and class D are reserved for multicasting, and class E are reserved for future use. So ibig sabihin, yung IP address natin pala ay may kanya-kanyang gamit, may kanya-kanyang tawag doon yung yun kanya-kanyang gamit. Okay, sa government, sa medium companies, sa small companies, multicasting, and future use. So yung class A, that is for government, class B for medium companies, yan. At yung class C, which is yun yung ginagamit natin, yung class C IP address. Yun yung ginagamit natin sa mga small companies. Kasi may mga private may mga private IP address, mga ganun. Example, yung mga medium companies o kaya yung mga large companies na may sarili silang IP address na kumbaga binabayaran nila sa mga internet providers na sila lang yung pwedeng gagamit doon. Ganon din sa mga government. May mga example, yung mga sa government, yung sa mga military, okay? Yung sa mga armed forces, may sarili silang IP address para hindi basta-basta mapasok ng kung sino man. Pag sa mga small companies o kaya sa class C kasi madali lang na i-hack yan, madaling pasukin ng iba, yung mga hackers, yan. Ayun nga, yung mga government yung mga government sites, pwede pa nga napapasok pa nga ng hackers yung pang class C, di ba? So pero sa class A, IP address kasi mas kumbaga mas marami silang security. Mas maraming security na or featured na security sa class A. Ganon din sa mga class B at saka yung yun, A and B. Mayroon mga securities din na kailangan ng na nandoon sa class C, pero kumbaga medyo maliit lang. Kaya mas madaling pasukin ng mga hackers. Okay? So, yan yung mga classification ng IP address, A, B, C, D, E. So ganyan yung yung structure ng IP address natin or yung IP range. Yung class A from 1.0.0.1 to 126. Okay, 126, 255, 255.254. Yun yung range niya. Okay, 0, example, yung first section nito, yung una, yung 1, from 1 to 126. And yung 0, from 0 to 255. Yung next section, 0 to 255. And yung last section is 1 to 254 bit. Yan. And it supports 16 million hosts to each of 127 networks. So, yan yung class A. Yung class B naman, from 1 to 8, 1 to 8.1.0.1 to 191.255.255.254. So, ibig sabihin, yung 1 to 6 sa class A, kumbaga, tinuloy ng class B. Okay? Yung 1 to 8 o yung 1 to 6, from 1 to 8, so nawala yung 1 to 7, di ba? From 1 to, kasi nandun na yung 1 to 7, each of 127 networks. So yung 1 to 8 to 191.
yung first section niya, so yung host, and 1 to 255, and yung third section 0 to 255, and last section 1 to 254. Then ganun din sa class C. From 191, yan, sa class C, 192.0.1.1. Yan. 2, 223, 255, 254, 254. Yan. Yan yung ranges ng class C. So, kaya kapag gumagawa tayo ng ng IP address sa mga computer natin, nag-uumpisa yan sa 192.168 mga ganun. .0.1. Okay, yun yung example niya. And yung class D naman is from 2 to 4, yan 2 to 3 yung class C. Yung range naman niya from 224 to 239. Then class E from 240 to 254. So, yan yung reserved for future use or research and development purposes. Yan yung class E. Ibig sabihin, hindi pa ginagamit yung class E. O kaya kung ginagamit naman yan ay for research and development purposes only. Okay? So, yan yung IP ranges. So, huwag kalimutan, ang ginagamit natin ay class C. So, kapag nag-umpisa tayo, 192.168, example lang yun. Pwede mo namang 192.1.1.1. Yan. Basta yung umpisa lang niya ay 192. Okay? Pwede mo namang gawin niya na 193, 194, 195 hanggang 223. Okay? 223.0.1.1. Pwede rin ganun. Okay? Yun yung ginagamit natin. Pero yung mga class A saka class B, kumbaga ito yung mga private networks ang gumagamit. O kaya government networks. Yan. IP addresses are divided into class A, yan, B and C to define large, medium, and small network. Yan. So, ganyan yung itsura niya. The network, host. Okay? Yung network kasi yun yung sinasabi natin na yung 191 or 128, 192, yung first section niya is the network part. Okay? Sa class A. Pero yung sa class B, yung network part niya is yung first and second, and the third and fourth is yung host part. And sa class C naman, network, and host. Yan. Ganun yung itsura ng ng network natin or yung IP address. Pag ginagamit natin yan, kaya ganito yung itsura niya. Okay, network, and host. Or node, and host. Okay. Yung host na yan yung natin, yung IP address actually. Okay? IP address mismo yan yung binabasa mismo ng ng computer o yung address mismo ng computer na ginagamit mo. Okay? Yan. Example, yan, may example tayo dito. Yung network, anong classification to or anong klase ng IP address? Anong class? Okay, class 2, network. 'Di ba yung class A? Yung class A is network host
Yan, tama. Network and host, host, host. And yung class B, network, network, host, host. At saka yung class C naman, network, 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 and host. Di ba? So, yan. Network address host bits is equal to all zeros. Yan. So, each section, yan, since ito yung network natin or network and the host, so each section contains or consists of 8 bits or 1 byte. Yan. 8 bits, 1 byte. So, ibig sabihin, 8 bits is equal to 8 character and the 8 character equivalent niya is 1 byte. Okay. Yan. How to calculate? Class A, first octet binary. Okay, nandito naman tayo sa sa conversion ng ng binary conversion. Okay, kasi pag pag binary binary or digital, zeros and one lang. So para ma-convert mo 'yan, gamit ka ng ng yan, octal conversion, yan, octet, siyempre octal, 0 to 1 to 7, ganyan. So hindi na natin i-discuss yan. Okay? So we have the IP version. Mayroon tayong dalawang IP versions dito. Yung IPv4 and the IPv6. Yan. So yung IPv4, yun yung ginagamit natin ngayon. Yan, yung 172.168.254.1. Yan, yung example ng IPv4. Yung IPv6 naman, kumbaga ang gamit nito is hexadecimal combination of numbers and character from A to F. Sa hexadecimal kasi, ang symbols na ginagamit is from 0 to 15 and A to F. Okay? 0 to 9 pala. 0 to 9 and from A to F. Nakuha? From 0 to 9 and A to F. Kumbaga yung ika-10 to 16, character na yun. Letters. Okay? A, B, C, D, E, F. Yung ika-15. From 9, 0 to 9, A, B, C, D, E, F. Yun yung karugtong niya. So pag sinabi nating A, that is yung equivalent niya is 10. And B, 11, C, 12, D, 13, E, 14, and F is 15. Yan yung equivalent niya. Okay? So yung IPv4, which is a 32-bit number written in dotted decimal notation, and a 4 billion different host addresses. Yung IPv6 naman or version 6 is a 128-bit number written in hexadecimal notation. Yun yung sinasabi ko na combination of numbers and character. So anong numbers yan? From 0 to 9 and A to F. So meron din siyang 16 billion network addresses. Okay, yung example niya, ito yan. 2001, yan, 0503, 0C to 7, and so on. Okay? Napansin nyo may character kay letter C. So that is a combination of numbers or decimals and numbers, characters. Hexa. Ngayon, dito tayo sa types of IP address. Static address and dynamic address.
Ano ba yung tinawag na static IP address? Static IP address or addresses manually input by network administrator and manageable for small networks, require careful check to avoid duplication. Sa static IP address kasi, ginagawa ito manually. Okay? Pag nag-assign tayo ng IP address ng isang computer, okay? Mismo yung user o yung administrator, network administrator ang nag-i-input o naglalagay ng IP address ng isang computer. And manageable for small networks and requires careful checks to avoid duplication. Sa network kasi, especially sa LAN, okay, sabihin na natin sa LAN or local area network, ang IP address ay hindi dapat magkapareho. O sa LAN ay dapat hindi dapat nagkakapareho yung IP address. Kasi kapag may nagkapareho sa isang network, lalo na sa LAN, ang mangyayari dyan, madidetect yan ng network at sasabihin niya in conflict IP address. Mga ganun. Okay, so dapat iwasan natin. Avoid duplication. Sa dynamic IP address naman, example, boot P or DHCP assigned by server when host boots and derived automatically from a range of address. Duration of list negotiated, then address released back to server. Yung dynamic IP address, pag ginamit natin yan, o ginagamit natin yan sa mga network na may server. Okay? Server-based network, especially. Kasi kapag nag-install tayo ng server, na-assign na natin yung start at end ng IP address na gusto natin. Example, kapag meron tayong 100 computers sa network, sa server network. Kung meron siyang client na 100, ibig sabihin, pag nag-install tayo ng server o kapag kinonfigure natin yung server, yung DHCP server, i-assign na natin kung ilang IP address ang pwedeng gawin ng server. Okay? Yung start IP address, example, yung 192.168.0.1 to 192.168.0.100. Ngayon, pag na-specify na natin yung start at saka end ng IP address sa server base, bahala na yung server na mag-assign ng IP address ng mga client niya. Yun. Yun ang maganda pag server base. Hindi mo na isa-isahin. Hindi gaya na sa static IP address kung saan isa-isahin mo na ilagay yung IP address ng mga client o ng mga computer. Diba? So, dynamic IP address derived automatically from a range of addresses. Yon yung sinabi ko na mag-assign ka sa IP address o sa DHCP address o sa DHCP server. I-assign mo na doon kung ano yung range ng IP address na gusto mo. Kung mayroon kang 100 or 200 na computer or client, i-assign mo na kung saan maglalas. Kung sa 200 or 250, bahala na yung server na mag-assign kung alin man doon ang gagamitin niya na IP address na ibigay sa mga client. Duration of list negotiated, then address released back to server. Yan. Kapag yung mga client ay nag-off o kaya nag-shutdown, yung IP address niya ay ibabalik niya sa
sa may server. Ngayon, kapag nag-on ulit, yung server ulit yung magbibigay ng IP address niya. So, ibig sabihin, hindi lahat-lahat, kumbaga, hindi every client ay yun mismo, yun na yun yung IP address niya. Bahala yung server kung alin doon yung ibibigay niya na IP address na para sa kanya. Okay? Hindi mo na i-configure yun. Yung server mismo ang magbigay. Di ba? Anong mas madali, yung static or dynamic? Yung static, maganda yun kung hindi server-based. Kung stand-alone ka lang or nasa LAN ka lang, local area network, without server or peer-to-peer ka lang. Kasi hindi mo naman may assign. Meron naman sa Windows, automatic naman na mag-assign ng IP address. Pero kung minsan, mahirap kasi na i-identify kung anong IP, kanino yung IP address na yun. Diba? Pero kapag inassign mo, alam mo yung sequence, ma-identify mo kung kaninong computer ang gumagamit sa IP address. Kasi forever na IP address niya yun. Every time na i-on mo yung computer, yun na yung IP address sa static IP address. Pero pag sa dynamic, bahala yung server na mag-issue ng IP address. So hindi forever yung ano niya. Kapag nag-shutdown o kaya nag-sign in, iba yung IP address na ibibigay ng server. Yan. How to determine an IP address? Sa Microsoft Windows users, okay, common naman yan na dito sa atin, ang ginagamit natin is Windows, Microsoft Windows, yung operating system. And ito yung steps kung paano natin ma-determine yung IP address. Click Start or run and type CMD or command to open a Windows command line. Yan. From the prompt, type ipconfig and press enter. This should give you information similar to what you shown below. Okay, Windows XP or higher version of operating system, yan, IP configuration, Ethernet adapter local area network, connection specific, DNS suffix. Yan. Yung IP address, subnet mask, and default gateway is nandyan, nakalagay yan. 192.168.1.101. Yung default o kaya yung standard or built-in IP address na tinatawag, kapag na-install mo yung network interface card at nag-connect ka sa network, yung Windows mismo ang magbibigay ng IP address mo. Okay. Pwedeng pwedeng automatic 'yon or built-in na nag-i-issue ng Windows ng IP address. Pero kung bakit wala kang IP address, siguro hindi naka-install yung network card mo or yung LAN port, okay, yung mga laptop. At saka yung default gateway, hindi yan lalabas, mag-00 yan kapag hindi ka connected sa router o kaya sa internet. Okay? Yung subnet mask, automatic yan, i-issue ng network kapag na-type mo na yung IP address o mayroon ka ng IP address. Yan. Yan yung steps kung paano tingnan o determine an IP address. Yan. How do I determine the IP address of another computer or website? Yan. We must either the computer name or domain name. Use the ping command.
Yan. Ano ba yung domain name? So yun yung google.com, facebook.com, yahoo.com, mga ganon. Kung gusto nating tignan yung IP address niya, iping mo lang siya, ping google.com at yun yung lalabas. Pwede mo naman pag nakita mo, Google o ngayon pag nakita mo na yung IP address niya, google.com is 209.85.231.104 sa sa search engine o kaya sa URL sa may natin, pwede mong i-type yung IP address, ang lalabas google.com. Yan. So in the above example, the IP address 209.85.231.104 is the IP address of the google.com domain. Yan. So to troubleshoot basic IP problems, yan. Kung minsan nagkaka-conflict o kaya nagkaka-problema yung IP address natin, so ganito lang yung gagawin natin, series of commands sa may command prompt or CMD. Yan, sa pag i-run natin yung command prompt, type CMD and press enter lang, then lalabas yung command prompt. Then type nyo lang yung ipconfig/release and ipconfig/renew and ipconfig/all. So lahat-lahat yan, series of commands yan. Pag sunod-sunodin nyo lang yan, sundan nyo lang yan, sunod-sunod lang na type nyo yan, then press enter at the last of the command. The end of the command, then yun, may lalabas. Release, renew, and all. Pag renew kasi, re-renew mo yung IP address. Okay? Kumbaga papalitan mo. Yan. Then, yun. Hanggang doon na lang yung IP addressing na topic natin at hope na naintindihan. So, sa palagay ko, marami kayong natutunan about IP address, kung ano ba yung ginagamit, ano ba yung gamit ng IP address sa network, sa computer, kung bakit may nababasa kayo, may nakikita kayong IP address, yun yung gamit niya. That is the address, okay? Address of the computer pag nakakonect ka sa computer o sa internet, nakakonect ka sa network, at doon yun yung babasahin ng network para dalhin yung data or yung information. Sabi ko nga, gaya rin ng pag nagpadala ka ng sulat sa LBC example, okay? Of course, pag gumawa ka ng sulat, dapat alam mo yung address kung saan siya pupunta. Diba? Gaya ng Telegram noon. Diba? So, dapat alam mo yung address kung saan pupunta yung Telegram mo para ma-receive naman ng iba. Ganon din sa computer, sa data communication, dapat meron din siyang address. Yun yung protocol na sinusunod. IP, that is stands for Internet Protocol. Yan, address. Ibig sabihin, rules yan. Rules sa networking. Okay, so hanggang doon na lang yung topic natin or yung discussion natin sa sa module nyo. So nandyan yan, IP address. Kung hindi nyo naintindihan yung module, sana naintindihan nyo yung discussion natin, yung presentation natin tungkol sa IP address. Okay? So yan, sana masagutan nyo yung yung activity natin, yung requirement, kasi diyan tayo mag-grade, no. So yan,
Simple lang naman yung mga tanong diyan sa requirement natin ay nandun na rin sa module. Okay, sa mga discussion diyan, nandiyan din. Okay, basta basahin lang, huwag kalimutan, hindi lang diretso sa requirement, basahin niyo rin para malaman niyo rin kung ano yung mga sinasabi sa o kaya ano yung mga tinatanong sa mga requirement na yan. Okay? Para mas maintindihan nyo pa. At sana dito, paalala lang itong ginagawa natin na to is para sa supplement lang to ng module. Okay? Supplemental lang ng module natin. Okay? Okay, so hanggang dito na lang and maraming salamat and God bless.